Nako, Kuya Kimix, kapag umuulan, dali-dali tayo naghahanap ng masisilungan, di ba? Oo, pero sa Abra Abangers, ang mga manghuhuli ng tinatawag na abal-abal, Mami. So dahil kapag umuulan, saka naman daw ito nagsisilabasan. Tricycle yan yung habal-habal. Hindi, habal-habal yan, Motor, Kuya no? Kim. Pang- Hard to get man, sulit naman daw kapag nalasapang sarap Ano yan. yan? Yan ang kwentong inalam ni Katrina Son. Habal-habal. Habal-habal. Tuwing tagulan, mayroon daw naglalabasan sa Abra. Madalas itong makikita sa Talayban at tuwing gabi kung lumabas sa lungga. Ito ang abal-abal o salagubang na hindi naman kinatatakutan, kundi lamang tiyan. Bata pa lang daw ang tubong Abra na si Angela, nakalakihan na niya ang pagkain ng abal-abal o salagubang. Madalas po sila lumalabas, sir, sa may ilog po, dun po sa may mga buhangin po na lupa. Simula pa po nung bata po ako, nakikita ko na po sa mga matatanda na pinupulutan po ito at inuulam. Hanggang po sa natikman ko po at nagustuhan ko din naman po. Masarap din po kasi yun dahil malutong po. Dagdag pa ni Angela, bukod sa panguhuli, maaari raw itong ibenta sa palengke. Higit 100 piso ang presyo nito kada takal. Medyo mahal po siya dito kapag binili niyo po dahil mahirap po talaga siyang hulihin. Pero basta po nila binibenta. Tinatawag din na June beetle ang abal-abal ayon sa entomologist na si Almar Cervantes. Kadalasang na-observe na lumalabas at nakikita sila sa buwan ng June. Kaya June beetle yung tawag sa kanila. Kapag larva o itlog pa lang ang salagubang, sa ilalim ng lupa ito nakatira. Lumalabas lang daw ito sa lungga kapag nagkakaroon na ng mga pakpak at kailangan ng maghanap ng makakain. Kadalasan itong natataon tuwing panahon ng tag-ulan. Nakasiksik sila sa ilalim ng lupa. Tapos kumakain sila ng mga ugat, ng mga damo, no, ng mga halaman o mga pananim. Kaya minsan nagiging peste rin sila sa agriculture o kaya sa mga landscape. Noong hapon na iyon, nanguha sina Angela ng mga abal-abal para lutuin. Bago umalis, dinikdik muna nila ang siling pula sa tuyong dahon ng saging, saka ito ipinahid sa dahon ng Madre de Cacao. Ginagamit po silang tinatawag po na pampaangot or pampaamoy sa Tagalog. Na-attract po yung mga abal-abal doon. Bago tuluyang dumilim, pumunta na sina Angela sa Talahiban. Kapansin-pansin ang mga butas sa lupa. Dito raw lumalabas sa mga abal-abal. Ang Madre de Cacao na pinahiran ng sili, isinabit na sa mga talahib. Maya-maya pa, naglabasan na ang mga abal-abal. Kanya-kanya ng bukod ng abal-abal ang grupo ni Angela. Diretso sa bote ang kanilang nakuha. Inabot din ng 2 oras ang kanilang panghuhuli. Nakalahati ng grupo ni na Angela ang 1 litro ng bote. Bago iluto, tinanggalan muna ng paa at pakpak ang mga abal-abal. Saka paulit-ulit na hinugasan ng tubig. Ang abal-abal pwede nang i-adobo. Cheers! Actually, first time ko lang makatikim neto. Mukha siya hindi kaaya-aya tingnan, pero masarap pala siya. Very unique yung lasa niya. Sarap, malutong. Dapat alam mo na entomophagy ang tawag sa pagkain ng mga insekto. Ang mga insekto gaya ng abal-abal o salagubang, mayaman daw sa protina. Wala naman ako nakikitang negatibong epekto sa atin ng paghuli at pagkain ng mga abal-abal o salagubang. Unless, number 1, may phobia ka dun sa insekto. Or pangalawa, meron kang allergic reaction sa kanila. Minsanan man kung magpakita sa isang taon, mahirap man kung ito'y makuha. Walang sagabal para malasap ang sarap at lutong ng nagliliparang abal-abal. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo.